magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, mamamatay ang wikang ito. Wastong gamit ng mga salita. Nang, karaniwang ginagamit na pangatig sa mga kaugnayang pangungusap. Ito rin ang panimula ng katulong na signal. Mag-ibig ka nang may ugamit ka sa pagligo. Matutong magbanat ng buto nang hindi naghihikahos sa buhay. Nang, ginagamit ng pananda para sa tuwirang layo ng pandiwang palipat. Nagkamit siya ng karangalan dahil nagsikap siya. Ang magtanim ng mabuti ay buti rin ang aanihin. Niligawan ng binata ang magandang dalaga. Nay, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pangalan. May pera sa basura. May magandang balita siyang natanggap. Mayroon, ginagamit ito kapag may napasingit na kataga sa salitang sundan. Mayroon kayang pasok. Ito rin ay pasagot sa tanong, nasasabihin ka ba? Mayroon. Kung, pangatnig na panubali at ito'y karaniwang ginagamit sa ugnayang pangungusap. Tataas lamang ang grado mo kung mag-aaral ka ng mabuti. Kung, nanggagaling sa panghalip ng panaong ko at inangkupan lamang ng nang. Maaasahan sa gawain ang matalik kong kaibigan. Sundin, nangangahulugang sumunod sa payo o pangaral. Sundin mo ang payo ng iyong magulang. Sundan, nangangahulugang gayahin ang ginagawa ng iba o pumunta sa pupuntahan ng iba. Sundan mo ang iyong matalik na kaibigan. Hagdan ay mga baitang at inaakyatan at binababaan sa bahay o gusali. Mabilis niyang inakyat ang hagdanan upang marating ang klinika. Hagdanan, bahagi ng bahay na nilalagyan ng hagdan. Matitibay ang hagdanan ng kanilang bahay kaya hindi gumuhang. At kung mabisa man, ngunit hindi wasto ang pagkagamit nito, manghihina ang pananalig ng mga tao sa ating wika na magiging dahilan ng pagkamatay nito. Sa takbo ng kasaysayan, madami ng wika ang hindi ginagamit. Marahil dahil sa mga impluwensya ng mga banyagang lengguwahe. Kung mayroon man, ito'y ginagamit lamang ng mga piling tao. Ngunit, tila ba'y ang paggamit nito ay hindi wasto. Ngunit, gaano nga ba natin kabisado ang wikang Pilipino? Maaaring mahusay na tayo pagdating sa wikang Ingles. Ngunit, gaano din ba tayo kagaling pagdating sa sarili nating wika? Napakahalaga ang paggamit ng wastong wika. Ito ay nakatulong upang magkaroon ng malinaw na mensahe at mapanatili ang tunay na kahulugan nito. Ngunit, gaano nga ba natin kabisado ang ating wikang Pilipino? Kilala nga ba natin ang gramatika ng wikang Pilipino? Wasto nga ba ang paggamit natin sa mga ito? Ating susubuking alamin kung gaano kakabisado ng estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Marikina ang wastong paggamit ng mga tamang salita. Tara, pasok tayo. Pahirin o pahiran? Pahirin mo ng mantikilya ang tinapay. Pahiran mo ng mantikilya ang tinapay.
pili ang tinapay. Pahirin o pahiran. Pahiran mo ang iyong kawasan. Din o rin. Din o rin. Sama rin sila bukas. Subukin o subukan. Subukan mo siya upang malaman mo ang kanyang sekreto. Subukin o subukan. Sundin o sundan. Sundin mo ang mga payo niya. Sundin mo ang mga payo niya. Sundin o sundan. Sundin mo ang demonstrasyon sa pagluto ng tinapay. Sundan mo ang demonstrasyon na pagluto ng tinapay. Iwan o iwanan. Kuhaan mo ng pera kapatid mo. Iwan o iwanan.